Ito ang nakakagimbal na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Nanawagan nga si Mayor Isko Moreno kay Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan hinggil sa mga flood control projects sa kanilang lungsod. Ipinunto kasi ni Moreno ang ilang pumping station sa Maynila na pinagawa ng ahensya pero hindi naman pinakikinabangan at nagreresulta lamang ng malalang pagbaha. Ayon sa alkalde, naging code bad habits na ng kagawaran ng magsimula ng flood control projects nang hindi man lang dumadaan sa lokal na pamahalaan. Binatikos ni Moreno ang hindi gumaganang Sunog-Apog Pumping Station sa Tondo na nasa higit 700 milyong piso ang ginastos. Ngunit hanggang ngayon ay hindi napapakinabangan. Binuksan ito noong 2020 sa ilalim ng pamumuno ni Nuoy DPWH Secretary at ngayoy senador na si Mark Villar. Ayon kay Moreno, importanteng makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para mapigilan ang pinsala ng baha, hindi lamang istruktura pero gayon din sa buhay ng tao. Kaugnay yan sa ospital ng Maynila, kung saan pununaan niya ng mga pasyenteng may leptospirosis dulot ng maduming tubig baha. Giit pa ng alkalde, idudulog niya kay Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa flood control projects sa kanilang lungsod na iniwang nakatenga ng nagdaang administrasyon. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Hindi gumana ang pumping station na mga pinagawa. I think may mananagot kay Presidente. Dapat may managot kay Presidente. Whether congressman o sino man sila, dapat papanagutin ni Presidente. Kasi nagsalita na yung Pangulo, di ba? Hindi pa nga ako mayor nun eh. Ang liwaliwanag nung sinabi ng Pangulo ng bansa. Ang sabi, let's focus on our flood control. Another good news. Sa baba po niyan, mayroong pong drainage system or what you call the waterways, culvert, no? Yan sa area. Tatamaan ng development. Yan pong ilog na yun, o creek na lang para mas madali maintindihan. Yung creek, yan po ipapuntang Sunog-Apog na pumping station na hindi gumagana. Na hanggang ngayon, I think the President himself, iimbestigahan na yung mga politiko doon sa District 2 tungkol dyan sa Sunog-Apog, no? But that just the same, itong creek na ito, tatamaan ng development, pero ang good news, mga batang Maynila, magiging dalawa. Lalalim, babaguhin, at magiging dalawa na yung creek natin. Yorme, mahalaga ba yun sa buhay namin? Abay, opo, ano yan naman, ang pagbabaha. Eh, pag dumarami tayo ng pangsalok ng tubig, pansalo ng tubig, galing sa mga drainage, papuntang pumping station, labas ng Manila Bay. Lalo na sa panahon ng tag-ulan. Meron lang akong pakiusap. Di ba, lalaki na, dadami na, gagana na. Meron lang akong pakiusap. Yung ating mga jeepney driver, mga nagbebenta ng parts ng sasakyan, nagkukumpuni ng mga trucks, forwarder, and so on. Pwede bang makisuyo sa inyo? Kakalinis lang namin last week no creek na yon. Kanina napuntahan ko, puro langis. Baka naman po pwede, wag ko kayong magtatapon ng langis sa creek. Kasi pag yan tumama sa buhangin, sa ilalim ng tubig, nagsama yung langis at buhangin, para yan magiging alkitran, titigas. Yung butas, liliit. Yung tubig, ihina ang daluyong. At aapaw, babalik sa atin yung mga langis at basurang itinapon natin sa creek. Huwag tayo magturuan, ha? Wala pong ibang pwede magtapon doon, kundi yung mga nagkukumpuni ng sasakyan doon sa area. Gusto ko lang malinaw, ha? At least ako'y nagbabala na. Sabi na, mga taga Santa Cruz area na yan, District 2, District 3, tigilan ninyo na yan. Kasi susunod, iba na po ang gagawin namin. Ngayon, nakikiusap pa kami. For the meantime. Pero siguro naman, mahal nyo rin ang Maynila, mahal nyo rin ang lugar ng ating tinitirhan,
kinabubuhayan, kung saan nag-aaral ang ating mga anak. Mahal nyo rin ang inyong mga sarili. Dahil pag nagkabaha-baha, malalagay na naman tayo sa panganib. 42 leptospirosis. 18 ang patay. Kailan pa tayo magigising? Hindi na nga magkandaw-gaga sa katatrabaho yung ibang ahensya ng gobyerno, although meron ding kalokohan sa kanila at kalokohan ng ibang mga politiko na pinakikialaman itong mga flood control project na ito. So, tayo naman, magdidisiplina dapat. Mahalin natin ang ating sarili. So, yan ang ating update. Tapos, good news! Yung ilalim, ipinakiusap ko kay Secretary Vince Dizon din. Sabi ko, Vince, di ba nireregaluhan mo kami ng culvert doon sa yung creek, no? Dahil magiging dalawa. Pwede ba makisuyo? Baka maging pedestrian yung ilalim at pwede ko bang magkaroon kami ng bike lane? It was positively approved by Secretary Vince Dizon. Lalagyan niya. Magagamit natin. Bike lane at saka pedestrian. Yung pila. Kaya sa mga bikers yan, shout out. Baka naman. Suswerte ninyo kasi dire-diretso yan Another good news. 2 istasyon. Naku, kakaswerte ng mga taga Santa Cruz at Tondo. 2 istasyon ang itatayo dyan. So, ano po ang buti nun? Halimbawa po para magka-idea kayo ng future. Kasi baka mamaya, sa mga anak na natin to tatama o mga apo na natin. Sila na po makikinabang dito. Halimbawa, pupunta kayo ng Singapore, pupunta kayo ng Hong Kong, o pupunta kayo ng abroad. Siyempre, pupunta kayo sa airport. O ngayon, hindi na kailangan sa NAIA kayo pumunta. Bakit? Pwede na kayo pumunta sa Clark International Airport para bumiyahing abroad. Bakit po? Sasakay lang kayo sa Solis Station or Blumentritt Station. Solis and Blumentritt Station, ang bagsak nyo na sa loob ng Clark International Airport. Sabihin, dala mo yung maleta mo, sakay ka ng train, parang MRT maganda yan nakita ko na po yan. Kasi I used to be the chairman and president of North Trail. It was North Trail before. Kaya I'm telling you straight how it was planned, So pag sakay mo ng train, diretso na 45 minutes, less than 1 hour. Nandoon ka na sa loob mismo ng Clark International Airport. So malaking bagay yan. Plus of course, yung pang-araw-araw nating pamumuhay. In fact, pwede ka na magtrabaho sa Clark, pero umuwi ka sa Tondo. Kasi, kung nagtatrabaho ka sa Makati, umuwi ka sa Tondo, 2 oras ka naman sa traffic. Ganon din ang kwenta. Ito, 45 minutes, 1 hour. Nandoon ka na sa Clark kung doon ka magtatrabaho. So, pwede ka na maghanap. Kung ako taga Tondo, ako taga Santa Cruz, taga Maynila, pwede na ako magtrabaho sa Clark. Sa Clark ako, maghapon, sa gabi, uwi ako. Tren lang. Mabilis pa. That's another good news. Now, bilang panghuli naman, yung Antipolo, old Antipolo, from Abad Santos, pagkana na, gagawin na po nating one way. Abangan po ninyo ang aming mga paalala or announcement, katulad nung gagawin sa Dimasalang. Pagka-announcement naman po yun. Ito, katulad dito, kung dati 2-way, magiging 1-way na lang siya. So, we need to adjust while everything is being done para mas mabilis makapasok ang mga ekwipo, tao, at mabilis na maitayo yung commuter train. So, yan po ang update kanina sa ating North-South Commuter Railway or NSCR. Ito pa ang beauty niyan. Ito pa ang ganda niya. Someday, kung magtutuloy-tuloy po, by 2032, pwede na kayo pumunta sa Calamba. Gamit pa rin yung same development sa Maynila. Opo, yan po ang future niya sa South naman. So, abangan niyo po yan. So,
Muli, mga Batang Maynila, maraming salamat sa inyo. At I hope napakinggan kayo ng pamahalaan sa request ninyo sa akin. At special mention lang sa Philippine Navy. Maganda po itong sombrero ko ngayon. Gatma B. Happy anniversary na rin sa mga Philippine Navy. Mag-iingat kayo and may God bless all of you and keep you safe. Sa ating mga Batang Maynila, sa mga minamahal kong lolo't lola, shout out sa mga nakatanggap na ng insure. At yung hindi pa, bukas may update po kami. Bakit? Para saan naman? Yung second tranche, ibig sabihin yung mga nahuling chairman. Sasabihin naman namin sa inyo, anong mga barangay na yung nag-submit on top of the first compliant, which is 469 barangay. I-update namin kay bukas at gagabayan muli para maibaba na yung second tranche ng gatas sa ating mga barangay para sa loob at maibigay na sa kanya-kanyang bahay sa mga lolo't lola ko. Enjoy your nutrition and enjoy your milk. I always wanted to give you this because gusto ko lagi kayo malusog. Mga nanay tatay ko, mga lolo't lola ko, mga senior citizen, I love you. Okay. Totoo naman. Okay. Talaga mahal na mahal ko kayo. At gagawin ko ang lahat sa anumang kakayanan meron kami. At sa maliit kong pamamaraan, ipararamdam ko sa inyo na may gobyerno ang lungsod ng Maynila na nagbibigay ng halaga, pagmamahal sa ating matatanda dito sa Kapitolyo ng bansa. Muli, ingat kayo at pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Please do share this broadcast to your friends so that everyone will be properly informed. Magandang araw. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo. Manila, God first.